ko nga ang pangunahing problema rito, korupsyon. Oh, 'di ba? Corrupt na gobyerno. 'Yun ang problema natin dito. Dapat 'yan ang unang-unang sugpuin ni Bongbong Marcos. Hindi yan puro pabisi-bisita sa ibang bansa. Biruin mo, sasayangin mo lang yung pera mo sa ibang bansa, bibisita ka. O kaninong pera ginagamit mo sa pabisi-bisita mo sa ibang bansa? Pera ng taong bayan. Pera ng taong bayan yan na wala naman nangyayari. O isipin mo yan. O, kaya mas maganda, tama yung sinabi ni Mick Zubiri. Tama yung sinabi. Sumasaludo tayo ron kay Mick Zubiri na i-boycott na ang produkto ng China. Tapos yung mga nagtatrabaho rito na in-check, i-deport na, ipa-deport na yan. Pauwi na sa ano nila, sa bansa nila. Lahat, pati Pogo. Tumayo tayo sa sarili natin paa. Huwag tayo maging independent, huwag tayo umasa sa pa-import-import. Kasi mag-i-import ka, sino makikinabang? Ibang bansa. Kasi pera natin yan, lumalabas yung pera natin na pupunta sa ibang bansa hindi katulad dito, pag dito lang umiikot yung pera natin, makakatulong ka. Ang tinutulungan mo, kapwa mo Pilipino. Dahil umiikot lang yung pera natin dito. Di ba? Mas maganda yun na i-boycott na natin ang produkto ng China. Huwag na natin papasukin dito ang produkto ng China. Di ba? Kaya tama yun sinabi ni Mick Zubiri na yun, sumasaludo tayo ron. Di ba? Sabi ko nga, pag may ginawang tama, purihin natin Di ba? Hindi naman natin binoto yan o binoto natin, basta may ginawang tama, purihin natin. Pero pag may ginawang kahayupan, katarantaduhan, punahin natin. Di ba? Kaya sumasaludo tayo doon sa sinabi ni Mick Zubiri na gano'n na i-boycott na natin ang produkto ng China. Mas lalo pa natin, kasi pag binoycott natin ang produkto ng China, mas matutulungan pa natin yung mga agrikultura. Mas matutulungan pa natin yung mga production natin dito mga produkto natin dito, mas masusuportahan pa natin yung kasi wala na tayong di ba? Wala na tayong pagkukunan ng pagkain di ba? Kaya obligasyon o obligado tayo na suportahan yung mga magsasaka, suportahan yung mga mangingisda, suportahan yung mga nagtatanim ng gulay. Pati yung mga produkto natin susuportahan na ng gobyerno. Bakit? Kasi obligado na tayo. Obligado na tayo na suportahan sila kasi wala na tayong pagkukunan ng produkto dahil binoycott na natin di ba? Kaya obligado na ang gobyerno tumulong sa produkto natin dito, suportahan yung mga produkto natin dito, mga industrial natin dito, industrial ng bakal, sasakyan, di ba? Masusuportahan pa natin, mas mapapayabong pa natin gamit ang pera ng taong bayan, confidential fund, intelligence fund, mga pork barrel, di ba? Ganun dapat kung masusunod yun kung masusunod yun, sinabi ni Mick Zubiri na i-boycott na. Kung masusunod yun, tama yun sang-ayon ako ron sa sinabi ni Mick Zubiri na i-boycott na ang produkto ng China. Yung mga Pogo rito, alisin na yan, tanggalin na yan. Mga nagtatrabaho sa Pogo, mga incheck, mga nagtatrabaho incheck rito, hindi yung mga Filipino-Chinese yung mga incheck na nagtatrabaho sa Pogo, yung halos hindi marunong magtagalog, ipa-deport na. Di ba? Mas maganda yun. Mas sang-ayon ako ron, mas pabor ako dun sa sinabi ni Mick Zubiri na i-boycott na ang produkto ng China. Di ba? Dahil mas gaganda ang buhay natin. Hindi man agad-agad yun, pero unti-unti magkakaroon ng development yun. Unti-unti may pagbabago, sigurado yun. Kaya mas maganda yung panukala ni Mick Zubiri na yun mas maganda yun na i-boycott na i-boycott na natin
ang produkto ng mga incheck ng mga China. Wag na natin tangkilikin pa. Gumawa tayo ng sarili natin. 'Di ba? Suportahan natin ang gawang atin. Katulad ng agrikultura. Suportahan natin 'yan. Katulad ng mga produkto natin dito. Yung mga abaka, suportahan natin 'yan. Baka yung mga produkto natin dito, kung sakaling umano yan, yung mga produkto natin dito, pwede natin i-export yan sa ibang bansa. Di kikita pa tayo. Di ba? Kikita pa tayo dahil may export na tayo eh. Hindi lang tayo puro import eh. Dito ngayon panay import tayo rito ngayon eh. Import tayo ng import, wala naman tayong ine-export. Walang bumabalik sa ating pera. Lahat ng pera natin puro palabas eh. Kasi import eh. Puro palabas eh. Wala tayong export eh. Kaya yan ang nangyayari sa atin. Kaya kita mo hindi tayo umuunlad dahil umaasa tayo. Di ba? Nakasandal tayo sa pag-i-import eh. Ang pera natin puro palabas. Walang papasok. Kasi import eh. Siyempre import, puro palabas yun. Di ba? Wala tayong ine-export. Buti sana kung may ine-export tayo eh. At least kahit papano, may pumapasok sa ating pera. Nababawi natin yung mga lumalabas na pera. Ngayon wala eh. Panay tayo import eh. Wala tayong ine-export eh. Ano ine-export natin? OFW. Alam nga. Di ba? Kaya mas maganda yung panukala ni Migsubiri. Sumasaludo tayo ron eh, na i-boycott na ang produkto ng China at tulungan yung mga produkto natin dito, suportahan natin. 'Di ba? Mas lalo pa natin susuportahan ng mga produkto ng Pilipino dahil binoykot na natin eh. Siyempre wala na tayong aasahan eh. Kundi yung produkto na lang natin dito, di mas lalong susuportahan. Katulad ng mga magsasaka, lalo natin susuportahan yan. Dahil wala na tayong pagkukunan eh. Dahil binoykot na natin yung produkto ng China. Mas lalo natin masusuportahan yung mga magsasaka. Mas lalo natin na seryoso susuportahan yan. Yung mga magsasaka, mangingisda, mga nagtatanim ng gulay. Mas lalo natin matutulungan yan. Kasi binoykot na natin eh. Pati produkto ng bansa natin, produksyon ng bansa natin, mas lalo natin susuportahan yan. 'Di ba? Pati industrial, yung mga maliliit na industrial, pagawaan ng bakal. May pagawaan tayo ng bakal dito kaso maliit eh. Pero kung hindi na tayo nag-i-import, wala na yung mga China na yan, mas lalo natin susuportahan ng industrial. Yung mga industrial natin dito. Gawin natin na industrial itong bansa natin para maraming trabaho. 'Di ba? Maraming trabaho ang mga Pilipino pag naging industrial itong bansa natin. Mas uunlad tayo. Either hindi naman agad-agad pero unti-unti madi-development yan eh. 'Di ba? Ganun dapat eh. Ganun dapat ang gawin. Kaya tama yun eh. Sabi ko nga paulit-ulit, tama yun. Sinabi, sumasaludo tayo doon kay Migsubiri sa sinabi niya na i-boycott na. I-boycott na natin ang produkto ng China at tulungan natin ang produkto natin dito, ang sariling atin, tangkilikin natin ang sariling atin. 'Di ba? Tulungan natin ang mga magsasaka, tulungan natin ang mga mangingisda, tulungan natin ang mga nagtatanim ng gulay, suportahan natin sila. Pati ang produkto. 'Di ba? Production natin dito, suportahan natin sila, tulungan natin sila. Pati yung maliliit na mga industrial. Palaguin natin, paunlarin natin. 'Di ba? Gamit ang pera ng taong bayan katulad ng confidential fund, intelligence fund, ang lalaki niyan, Pork barrel, pag sama-samahin mo lahat 'yan, kaya eh.
Oh, kahit di ka na umutang kaya eh. Oh, kaso nga lang ang sumisira yung mga trapo na politiko, yung mga magnanakaw na politiko. Corruption ang sumisira sa bansa natin eh. 'Di ba? Kaya yan dapat ang unang-unang sugpuin ni Bongbong Marcos, yung corruption na yan eh. Oh, hindi yung pabisi-bisita ka sa ibang bansa na wala naman nangyayari, bibisita ka. Ano dahilan? Bibisitahin mo yung mga yung Filipino community. Ano naman maitutulong mo ron? O mababago ba bansa pag binisita mo yung Filipino community ron? Ano pa? O naghihikayat ka mag-invest. O sino naman pupunta rito? Bagsak ang ekonomiya mo. Ang gulo ng bansa mo. Sino naman mag-i-invest dito? O sino naman luko-luko ang mahihikayat mo mag-invest dito? Ang gulo ng bansa mo, ang gulo ng gobyerno mo. Ayusin mo muna gobyerno mo rito bago ka maghikayat ng mamumuhunan dito. Walang pupunta rito eh. Sinong gago pupunta rito? 'Di ba? Kaya tama yun eh. Tama yung sinabi ni Mixubiri, yung panukala niya na i-boycott na ang produkto ng China. Wala, winawalang iya na tayo. Biruin mo, ganyan ba ang kapalit ng pakikipagkaibigan? Kaibigan ba yan? Binobomba ka ng water cannon. Maghahatid ka lang ng pagkain, bobombahin ka pa ng water cannon. Kundi mga gago rin itong China na to eh. Mga inutil din eh. Mga mayayabang eh. Mga bastos eh. Itong China na to. Kaya dapat yan, ipa-deport na lahat ng inchik dito, mga nagtatrabahong inchik dito, lalong-lalo na dyan sa Macapagal Boulevard. Ipa-deport na yan mga yan. Mga pogo, pagtatanggalin na yan. Yung may mga kontrata sa DPWH na ang may hawak, mga inchik, ano na yan, tanggalin, ipa-cancel na yan, ipa-deport na lahat yan. 'Di ba? At ang Pilipino na magtatrabaho rito para mabigyan ng trabaho at suportahan ng mga magsasaka, mangingisda, mga nagtatanim ng gulay. 'Di ba? Tulungan yung mga produkto natin dito, suportahan natin. Yung mga industrial natin dito, suportahan natin, tulungan sila. 'Di ba? Paunlarin ang bansa. 'Yun dapat ang gawin natin. 'Di ba? Huwag tayo maging independent sa pag-i-import. Nakasandal kasi tayo sa pag-i-import eh. 'Di ba? Nakasandal tayo sa pag-i-import eh na produkto ng ibang bansa eh. Kaya bumabagsak ang ekonomiya natin dito dahil may kakumpetensya na ang mga produkto natin dito. 'Di ba? May kakumpetensya na. Kaya bumabagsak eh. Nagpapasok tayo eh. Kumbaga sumapi tayo sa globalization eh. Yan ang pumapatay sa atin, yung globalization na yan. Kaya tama yung sinabi ni Mixubiri na i-boycott na ang produkto ng China. Tapos ipa-deport na lahat ng nagtatrabaho, mga pogo, may mga kaugnayan sa inchik rito. Ipa-deport na lahat yan. 'Di ba? Tumayo tayo sa sarili natin pa. Huwag tayo maging independent, huwag tayo maging kampante. Sa ibang bansa. Kasi umaasa tayo sa i-import eh. 'Di ba? Kaya hindi tayo uma-ascension, hindi tayo umuunlad dahil umaasa tayo sa import eh. 'Di ba? Import tayo ng import eh. Lumalabas yung pera natin eh. 'Di ba? Ganun lang kasimple, sentido común lang eh. 'Di ba? Ang gagamitin mo, sabi ko, kahit di ka na mag-aral ng ekonomiya eh. 'Di ba? Kahit di ka na mag-aral, sentido común lang eh. 'Di ba? Import ka ng import. Magi-import ka. Syempre lalabas yung pera mo. Bibili ka ng produkto nila, lalabas ang pera mo ngayon. Wala naman tayong ini-export. May ini-export ba tayo? Buti sana kung may ini-export tayo, at least kahit papano may bumabalik sa ating pera, may pumapasok sa ating pera. Wala tayong ini-export eh. Panay tayo import eh. Yan eh. 'Di ba? Sentido común lang yan eh. Kaya mas maganda yung sinabi ni Mixubiri na yun. Sumasaludo tayo ron kasi sinabi ni Mixubiri na i-boycott na natin ang produkto ng China.
'Di ba? Masaludo tayo ron. Mas gusto ko yun eh. Yung ganun eh. 'Di ba? At least sarili natin production. Umiikot yung pera natin kung sakasakaling matupad sana yun. Na i-boycott na ang produkto ng China. O, di mas maganda. Lalo pa natin matutulungan yung mga magsasaka. Lalo natin matutulungan yung mga agrikultura, mga mangingisda, o, mga nagtatanim ng gulay. Lalo natin susuportahan yan dahil wala na tayong pagkukunan eh. O, di ba? Mas maganda yun. Mas sumasaludo ko ron eh. Di ba? Sa sinabi ni Mig Zubiri. O. Di ba? O. The Chinese company O. sa mga proyekto ng gobyerno. Yan ang usahin ng isang senador kasunod ng pangaharap na pag-boycott sa Chinese products at pag-blacklist sa Chinese companies sa mga proyekto ng gobyerno. Yan ang usahin ng isang senador kasunod ng pangaharap na naman ang sa West Philippine Sea. Yan ang tinutukan ni Rafi Kim. Boycott ang panawagan ni Senate President Juan Miguel Zubiri laban sa China. Pwede niyang magsimula ito sa pag-blacklist sa mga Chinese company na gumagawa ng government project sa bansa. Sa halip, ibigay na lang daw ito sa mga bansa ng pareho ang pananaw sa Pilipinas pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. For example, projects of the DPWH, projects of the DOTR. At ang kagandahan nito ay kausap ko din po kanina, nag-meeting po kami ni Secretary Jimmy Bautista at sabi niya po wala nang major projects na hawak ng Chinese-owned, lalo na state-owned corporations na mga projects sa DOTR. So, welcome sign yan. Sunod naman daw kakausapin ni Zubiri ang DPWH para wag nang i-prioritize ang Chinese-owned companies sa government construction projects. Nitong budget hearing, babanggitin ko yan sa tamahin siya na meron pong infrastructure projects and programs ay talagang apela ako sa kanila. Dapat din daw simulan na rin ng mga Pilipino na i-boycott ang produkto galing China tulad ng ginagawa ng ibang bansa sa rehiyon. Pero ayon sa isang dating miyembro ng gabinete at ekonomista, mahirap gawin ang product boycott. Not so easy because, as you said, many countries need imports from China. So, kung tayo lang, walang I don't think it will have an effect. It will work if there are other countries that will join us, like the US. If the US joins us, then that will be a big dent on the trade ng China. Batay sa datos na nakalat ng GMA News Research, noong nakaraang taon, China ang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas na umabot ng mahigit 39 billion US dollars o 18% ng kabuuang pakikipagkalakalan ng Pilipinas sa ibang bansa. Sa China rin galing ang pinakamaraming imported goods na pumasok sa Pilipinas noong nakaraang taon na umabot ng 28 billion US dollars o 20% ng kabuuang imports. Sa parehong tala, may 268,032 Pinoy rin naninirahan sa Beijing, Chongqing, Guangzhou, Hong Kong, Macau, Shanghai at Xiamen. Mag-suffer tayo in terms of what we need from China. Unless we can import from other countries, what we cannot import from China. Hindi na bago ang panawagang boycott laban sa China. Ginagawa na rin ito ng ibang bansa laban sa palagay nila ay harassment ng China. Mahirap man daw itong gawin, mas mahalaga ang dala nitong mensahe na bukod sa diplomasya, kailangan din silang palagan bilang pagpapakita ng protesta. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatuto, 24 oras.